Panginoon ay darating, bibigyan niya ng paningin mga bulag na gagaling. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang oras ding iyon, si Jesus ay napuspos ng galak ng Espiritu Santo at sinabi niya, "Pinasasalamatan kita, Ama, Panginoon ng langit at lupa, sapagkat inilihim mo sa marurunong at pantas ang mga bagay na ito at inihayag mo sa mga taong ang kaloob ay tulad ng sa bata. Oo, Ama, sapagkat gayon ang ikinalulugod mo. Ibinigay sa akin ng aking Ama ang lahat ng bagay. Walang nakakikilala sa anak kundi ang Ama, at walang nakakikilala sa Ama kundi ang anak at yaong marapating pagpahayagan ng anak." Humarap si Jesus sa mga alagad at sinabi, na di naririnig ng iba, "Mapalad kayo sapagkat nakita ninyo ang inyong nakikita ngayon. Sinasabi ko sa inyo, maraming propeta at mga hari ang nagnasang makakita ng inyong nakikita, ngunit hindi nila nakita. Hinangad din nilang mapakinggan ang inyong naririnig, ngunit hindi nila napakinggan." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang gabi po sa ating lahat. Magsimula po ko sa isang kwento na nangyari noong taong 1989. At ito po ay nangyari sa isang maliit na bansa sa Europa, sa isang bakuran ng isang farmer, magbubukid. At meron po doon sa kanyang bakuran yung isang tuod na puno ng mansanas. Matagal na itong walang dahon, matagal na itong walang bunga, at tila baga wala ng buhay at patay na. Kaya po ang ginagawa na lang nitong si Joseph, yung pong may-ari, Joseph Kauer, ginagawa niya na lang patungan ng kanyang mga sinisibak na kahoy, o lalagyan ng kahit anong bagay. Kasi alam niya wala ng buhay yung puno. Kaya nga isang araw, sinabi niya sa sarili, puputulin ko na to. Wala naman silbi. Pero sabi nung kanyang may edad na ama, sabi niya, wag mo munang putulin. Hintayin mo yung tamang panahon kung kailangan siyang putulin. Kaya naman, hinayaan lang ni Joseph yung tuod na puno na nasa kanyang bakuran. Subalit, isang araw, nagulat siya nang may makita siyang isang maliit na puting bulaklak. So nagbulaklak ng maliit, isa lang. Napangiti siya at sabi niya, hintayin ko kung dadami pa. At sa mga susunod na linggo, totoo yung hinala niya. Dumami yung bulaklak, nagkaroon ng mga bunga, at sa huli, nakinabang pa sila sa bunga. At dahil po kakaiba yung karanasan na to, pinacheck nila sa mga botanists, yung pong mga nag-aaral ng halaman, mga puno, kung posible bang mangyari yan. Sabi po ng mga eksperto, posible, pero napakaliit ng porsyento na nangyayari. Pero ang magandang balita, nangyari kahit medyo imposible nang mangyari. At dahil po dun sa naganap na yon, naging kilala yung bayan nila. At naging simbolo yung puno na yon ng kanyang bayan. At simbolo na tila baga kahit patay na, wala ng buhay, kapag naghintay, merong pag-asa. At mga kapatid, tayo po ngayon nagdiriwang ng Misa, Martes, sa panahon ng unang linggo ng Adbyento. At malamang narinig na natin, ano ba yung isang dahilan kung bakit tayo merong season of Advent, panahon ng Adbyento, ay dahil tayo ay naghihintay.
Naghihintay sa isang taong darating. Sa totoo, hindi siya tao, kundi anak ng Diyos. At paano tayo maghihintay? Maghihintay ng may kagalakan at puspos ng pag-asa. Minsan po, yan yung problema natin sa panahon natin ngayon. Madali po tayong mainip, madali tayong magsawa. Tingnan po natin kapag may mga bagong gadgets, mag-iipon ka, mangungutang ka para mabili mo yung latest na gadget. Pero pagka dumating yung bagong model, feeling mo luma na, nagsasawa ka na. Kaya madaling magpalit kasi madaling mainip, madaling magsawa. Kaya po sa panahon din natin ngayon, marami mga instant, di ba? Instant noodles, instant coffee, pati po kanin, di ba? Meron na rin ngayon, bubuhusan mo na, hindi ko lang alam tawag, bubuhusan mo lang ng mainit na tubig. At meron na tayong kanin dahil ang mga tao umiiksi ang pasensya. Subalit mga kapatid, pinapaalalahanan po tayo ng ating pagbasa na kahit na may kawalan ng pag-asa, kahit nasa kadiliman, kahit po pinanghihinaan ng loob, kahit walang buhay, kung marunong maghintay, darating ang pag-asa. Darating po yung ating hinihintay. Sa unang pagbasa, narinig natin yung propesiya ni Propeta Isaías. Ano pong sabi niya? Dun sa isang tuod ni Jesse, sa isang puno daw na pangalan ni Jesse, darating ang Mesiyas. At siya ang magdadala ng kaluwalhatian sa bawat isa. Ano po yung halimbawa na pwede niyang dalhin? Kapayapaan. Napansin niyo ba dun sa mga sinabi niya? Magsasama yung mga mababangis na hayop at mga maaamong hayop. Kasama nga po dito, ang sanggol daw, katabing matutulog na mga ulupong. Yung mga tigre at mababangis na hayop, katabing matutulog ng mga tupa. Kung sa totoong buhay, hindi po yan nangyayari ngayon. Subukan yung itabi. Meron po bang matinong magulang dito ang itatabi ang kanilang sanggol sa ulupong ahas? Malamang hindi. Dahil alam natin, sasaktan nung ahas yung bata. Pero pagdating daw ng Mesiyas, magkakaroon ng pagmamahalan at kapayapaan. At ang Mesiyas na ito ay puspos ng banal na Espiritu Santo. Sinabi po yan ni Isaías, mananahan sa kanya ang espiritu ng puon, bibigyan siya ng katalinuhan at pagkaunawa, kaalaman at kapangyarihan. Sino po itong tinutukoy ni Isaías? Wala akong sinabing pangalan, pero alam natin sa mabuting balita, sinabi dun sa unang pangungusap. Sabi dito, nang oras ding yun, si Jesus ay napuspos ng galak ng Espiritu Santo. So maliwanag po, pinagsama yung pagbasa natin ngayon para natin maintindihan at malaman na ang tinutukoy ng Propeta Isaías sa unang pagbasa ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Magiging puspos ng Espiritu Santo, magiging matalino, wais, makapangyarihan. At lahat po ito pinakita ni Jesus habang siya'y nabubuhay. Binigyan ni Jesus ng pag-asa ang bayang nalulugmok sa kadiliman. Kaya po ito sinulat ni Isaías nung panahon niya, kasi sa panahon nila ang hari, si Haring Ahas. At sila ay napalilibutan ng mga malalaking imperyo, malalaking kaharian na balak silang sakupin. At dahil natatakot yung mga tao, binigyan ng lakas loob ni Isaías, huwag kayong matakot. Darating ang araw, darating ang Mesiyas at walang makagagapi sa ating lahat. Yun po yung konteksto. Kaya naman mga kapatid, ito po yung mensahe ng Adbyento sa atin. Panahon ng Adbyento, huwag matakot na umasa. Palagi po tayong umasa sa Diyos. Minsan, tingin natin sa buhay natin, puno ng kadiliman. Kasi, ultimo kapamilya, kaaway, nag-aaway-away. Pag kumain sa harap ng mesa, hindi nag-uusap, hindi nagte-text, hindi nagbabatian. Parang wala ng pag-asang magkasundo-sundo. Pero sinasabi, matuto tayong umasa sa Diyos. At kapag ang Diyos nangako,
sigurado pong matutupad. Di ba? Pag ang Diyos nangako, natutupad yan. Hindi ho yan tulad ng pangako ng karaniwang tao. Di ba? Pag sinabi ng taong may utang sa'yo, pupunta ako sa inyo sa Lunes, babayaran ko yung utang ko. Matutupad kaya yun o hindi? Hindi tayo sigurado. Pwedeng mabali. Pag sinabi ng anak mo, huwag kayong mag-alala, mapa, tatapusin ko po yung kurso ko sa 4 na taon. Matutupad kaya yun? Hindi tayo sigurado. Pwedeng hindi matapos, pwedeng mag-asawa. O kaya naman, umaasa tayong sasagutin na ng kanyang nililigawan. Sasagutin kaya siya? Walang kasiguruhan. Kapag tao ang nangako, pwedeng mabali. Pero kapag ang Diyos ang nangako, sigurado po matutupad. Lahat ng sinabi ni Jesus nung nabubuhay siya, nangyari. Kaya po wala tayong dahilan para hindi maniwala sa Kanya. Kaya naman mga kapatid, ito po yung hamon sa atin. Kung ano man yung pinagdadaanan natin ngayon, kung pakiramdam natin nasa kadiliman tayo, may sakit, hirap sa buhay, masama ang kalooban, may hinanakit at galit, tumawag po tayo sa Diyos. Maghintay ng may kagalakan at pag-asa at darating po siya, dala ang kapayapaan, pag-ibig at kaligayahan. Nawa po ito po yung mangibabaw sa mga puso natin, hindi po mapapagod, hindi po magsasawa, kundi mananatiling aasa. Tanungin po natin sarili natin, may mga parte ba sa buhay natin yung tuod na dapat nang tanggalin, yung mga kasalanan na dapat alisin, o meron bang parte sa atin na dapat buhayin? Maaaring iyong pananampalataya, may mga taong dati, paladasal bago matulog, paladasal ng rosaryo, palasimba pero nanlalamig. Pag narinig po natin ang pagbasa ngayon, hingin natin sa Diyos, pagyabungin ulit ang ating pananampalataya. Matutong umasa, matutong manalig sa Diyos. At ito po ang dasal natin sa bawat isa. Nawa po, habang naghihintay tayo sa pagsilang ng ating Mesiyas, hindi tayo mawawala ng pag-asa. Patuloy tayong aasa sa pangako ng Diyos, darating siya isang araw, taglay ang kabutihan, kapayapaan at pagmamahalan. Amen.